pantay na karapatan sa mga babae at lalaki. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. I'll take off from the statement of si Ma'am Jean Enriquez kanina, no? Kasi nabanggit na 25% are women at so ganito. So gusto ko itanong kay Professor Ana Malindo, for a mature society na yung merong gender equality, is it going to be a numeric measurement or is it more yung option ng tao na tanggap nila? Kasi ibig sabihin ba pag naging 50-50 na yan, naging okay na tayo? O hindi yon? Kasi posibleng they chose not to run. They chose to pursue other fields. So ano yung sukatan? Ano yung basihan ng pagiging mature ng isang komunidad as far as gender equality? Yung ang question ko kasi minsan naisip natin in figures eh. Baka hindi yon ang aking naisip. Importanteng tignan ang dalawang aspeto, no? Yung quantitative at qualitative side of things. The quantitative side would indicate na in a way may pagsulong doon sa tinatawag mong advocacy on women's rights, no? Kasi ibig sabihin tumataas ang antas at tumataas ng numero ng babae na nai-elect sa gobyerno, nagkakaroon ng executive positions, pero at the same time dapat tignan yung qualitative side. Kung ano yung rason kung bakit tumataas siya. Kasi like for example in politics, no? One example in politics, kung titignan mo ang mga babae na nasa politika, na nasa Senado, nasa Kongreso, it's not because they are perceived to be capable kung bakit nandun sila. Kung titignan mo, lahat na nandun ay it's precisely because of product of their social class, elite or political dynasty and all those things. Pero kung titignan mo, hindi siya because of the perception na they're capable of leading. Konting-konti ang may perception na ganun eh. Kasi kaya naiilik yung mga nandyan na babae, it's precisely because they have the capability to run an election. Problematic yun eh. So, ibig sabihin, yung quantitative side is very important para ma-measure mo kung mayroon ng pagsulong ang kababaihan na makapunta sa isang mataas na posisyon, may it be private sector or public sector. But at the same time, it's very important to know kung ang perception ba natin bilang isang mature society is we actually acknowledge that women is capable of leading or women is capable of handling managerial position or may capacity ba ang babae. Kasi kahit nga sa pamilya eh, kung lilibot ka sa Pilipinas, malinaw pa rin na may stereotyping roles eh. Like for example, kapag babae, kasi sinasabing pambahay ka, pag anak ka, you take care of the house. And I am the guy and I will go out and I'll take care of earning income. Kasi dyan ka lang pwede. Kasi yan ang perception sa'yo eh. You're nurturing, you're soft, and you're not as strong as physically as men. Even intelligence, pinag-uusapan din yan eh. So pero mayroong ganong medyo critical na point, no? So sa akin, sa pagtingin ko bilang isang advocate ng women's rights, ay tingnan natin yung numero. Pero ang numero is nothing, it doesn't have any sense kung hindi mo titignan kung ano ibig sabihin or paano mo kina-qualify yung numero na yun. So very important yun, no? Meron gustong idagdag po si Professor Claudio. Kanina lang dun sa question sa University of the Philippines at totoo pa rin to sa mga eskwelahan, lalo na may mga bata pa dito, no? Karamihan ng mga nasa sexually harassed pa rin sa universidad ay babae, no? Pinaka-common yan, female student, male professor. The next one would be male professor, male student. Ayoko ring ihiwalay palagi yung men, no? Kaya nga yung babalikan ko rin yung question ng sexual orientation and gender identity na bit-bit na ng mga estudyante namin sa UP. Kaming mga women advocates sa UP at sa university, ang may kasalanan din yan. Kasalanan in the sense na related naman talaga ang women's struggles at struggles on gender, no? Bakit? Ang isang problema kung bakit halimbawa ang mga scientists and mathematicians continue to be more men in many areas. Kasi sasabihin, kung girl ka, gumagaling ka na sa math, di ka na attractive, ayaw na sa'yo, no? Or they call men gay if they want to enter certain fields that are really more for women. So yung mga gender stereotypes na pinag-uusapan natin ay nagka-cut across yan eh, sa expressions ng mga lalaki at babae. So ito yung isa na importante, ang gender kahit lalaki ang kanina yung binubugbog nga ng asawa, that's still a gender perception that we don't like. But in elementary and high school, mas maraming dropouts ngayon among boys. At yun pa ang problema natin. Correct. Kasi pag mahirap yung pamilya, ang kailangang magtrabaho
ay ang mga lalaki. Okay. So, ngayon, ang approach namin would be gender and women. Alright. Tinatanggap pa rin namin na women are more oppressed, but men have everything to gain also by ending gender oppression. And it cuts both ways. Hindi lang po babae ang minsan na-oppress. Kirby. Alright, maraming salamat, Atty. Cathy. May mga pahabol pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Liza Pangilinan galing sa Miriam College. Liza? Hi, good evening. This question is for Attorney Pulma. We have a number of laws or regulations regarding gender equality and women's rights, but why is gender equality still an issue and very apparent, especially in media? Okay. Tingnan muna natin yung kung ano naging progress in terms of passing laws. Ano yung what we perceive as gender-responsive laws. Yung Magna Carta of Women na sinasabi ko na there's that provision na which prohibits the portrayal of women na non-discriminatory and non-derogatory. Okay. Tapos, pangalawa, yung mga laws like yung anti-sexual harassment, anti-violence against women. As I said, ito yung mga tools lang. Pero marami pa rin, ang question mo is, bakit marami pa rin yung incidents despite na itong law? Because, again, Congress can only do so much. Itong laws, ito ay tools lang. Kulang pa rin. Panyaro, sundutin ko lang. Yung sa violence against women, meron tayong women's desk. At Yes. yung barangay, pwede mag-issue ng barangay protection order. Okay. Alam ba, meron bang training ang mga barangay at yung ating women's desk para alam nilang gawin na meron palang BPO, meron ka palang 1-week protection para pwede kang umusad na Okay. naprotektahan ka? Yung sa barangay Valdez, natawag na Valdez, ito ay provided sa anti-violence against women and children. Pero dito nga, itong makikita natin nandun na nga sa nabatas, pero kung babasahin natin maigi ang batas, it did not provide for Valdez. Saan lumabas ang Valdez? Sa Magna Carta of Women. It did not appear. Although sinasabi sa Violence Against Women Law, it provided for a BPO or Barangay Protection Order. Para itong temporary TRO, parang temporary Protection order. Shorter TPO. parang restraining order. Okay? So yun. So, kung ang questions training, yes, meron training yung LGUs. Alright? Pero ako, as advocate sa MOVE and being a lawyer, previously, we have been going around the country practically. We give lectures, we give trainings to mga barangay, how to respond in relation or in the light of these laws. Pero, kagaya ng sinasabi ko, nag-i-interplay yung law. So, kulang pa rin yung laws. Kagaya ng sabi ni Professor, marami pa rin areas even sa Magna Carta of Women na kailangan pa rin baguhin. And, by the way, for the information of everybody, meron pong sa Supreme Court, merong committee even sa Congress na gustong i-overhaul yung tinatawag nating revised penal code. Kasi maraming mga provisions na revised penal code na masyadong antidated. If you will recall, itong revised penal code natin was passed in when? 1932. So marami dong mga laws which are very, hindi lang discriminatory, Okay. but anti-women. Huwag na natin isa-isahin. Baka Okay. buti tayo 2 linggo. Panyero, Kirby. Attorney Mark, may follow-up question pa si Liza. Go ahead. Yes. This is for Ms. Mara. What about those cable channels or shows produced outside the Philippines? Does MTRCB still screen those if they will allow those shows to be shown here? Actually, kasama rin yung cable channels sa MTRCB, no? Jurisdiction ng MTRCB. Kaya lang, ang nakakalungkot doon syempre, konti rin yung hindi yung aming personnel, yung board members who review this. As it is, punong-puno na kami sa trabaho sa pagre-review, no? Ng local lang, movies and television shows. But, pag may complaints, action agad. So, halimbawa, kung may, sasabihin ko ba, kunyari kasi iba yung oras nila, iba yung kultura nila, iba yung pananaw nila. So, pag pinalabas sa atin, yung iba, syempre, iba, hindi yata ito pang Pilipinas, ganyan. Pero, kinukall yung attention nung channel. Kung minsan na-suspend. Pero I'd like to say, these days, sa MTRCB, hindi kami basta
nagpe-penalize agad. Di ka mukha dati, call me attention, penalize agad, masususpindi ka, may fine, ganyan. Ngayon, parang best practices ba? Yung we call them, we have a dialogue, parang kumbaga kahit sa ating, mayroon kaming gender sensitivity, mayroon kaming advocacy sa gender sensitivity, kumbaga kung may show na, nakakaano ito sa kababaihan. So, we call the attention of the producers, the scriptwriters, the directors, and the movie outfits like that, and then also the representatives or the officers of like yung mga big outfits, no, ng big foreign outfits. So we have a dialogue. Hindi agad-agad, ay, mali ang ginawa niyo. Bakit yung ginawa yan? Dialogue muna, tanong muna, we get their side. And then, actually, we have a memorandum of agreement with movie outfits, producers, and scriptwriters and ETV officials tungkol halimbawa sa gender sensitivity. Meron din kaming senior citizens, meron din for persons with disability. So yung mga, discriminated Okay po. against. Okay. Attorney Mark, ako may katanungan lang kay Professor Ana. Professor Ana, doon po bilang isang guro po, doon po sa sektor ng kabataan, sa tingin nyo, ma'am, well-informed na ngayon yung ating mga kabataan pagdating po sa pagtrato sa mga kababaihan, or kailangan pang pukpukin yung mga kabataan para mas maintindihan po nila kung paano po ba tamang isipin na lang po natin yung gender equality? One thing na maganda ngayon, I think, is yung tinatawag mong gender and development as a course is ino-offer na sa mga university. So that's one positive thing when you talk about gender equality as part of the educational system ng Pilipinas. Pero sa aking pananaw, kulang pa rin yun. Okay? Kulang pa rin kasi ang gender equality is part of the human rights framework. I think from an educator's perspective, dapat sa ating educational system, i-inculcate talaga yung human rights as part of our course or curriculum. Kasi ang gender, maiintindihan mo siya ng mabuti kung magkakaroon ka rin ng background on what is really human rights. Kasi human rights is the overarching framework. So kung magagawa ng ating gobyerno na ilagay yon as part of our courses or isa sa mga required courses, like an English course is a required course, why not a human rights course, di ba? Or why not a gender or women's rights course? It's very important. So sa akin, importante yun. Kasi sa akin, lahat ng problema na may kinalaman sa gender equality, sa women's rights, or even human rights in general, it's a matter of education. You cannot, it has something to do with the psyche of a person. Kasi it's cultural. In the Philippines, it's very cultural. Yung violence against women, sometimes men just laughed about it, or they just take it for granted because it's part of the culture, the psyche. You need to change the psyche. How can you possibly change the psyche? Only way of doing that, one effective way of doing that is through education. Okay. So dapat magkaroon ng advocacy sa ganon. Speaking of culture, anong culture pockets of parang women oppressive cultures ang natitira sa ating bansa, Mama Enriquez? Meron pa bang genital mutilation sa ating bansa? Meron pa bang mga parents na binibenta talaga ang kanilang mga anak? At ano ang ginagawa ng ating bansa at ang ating mga NGOs para labanan ito? Attorney, marami yan Yung ilan medyo binanggit na rin kanina, no? Definitely marami pa yung binibenta, no? Kaya nga malaki pa rin yung trabaho namin. Hindi lang ng sariling magulang, sariling asawa, sariling partner, which by the way is the most prevalent. They consist of the most prevalent number of perpetrators, na mga kakilala ng mga biktima, whichever form of violence against women. Ako, I would like to take up itong sa media talaga, no? Kasi ito yung dito packet Parang napakalaki talaga nito kung gaano ka almost hegemonic itong patriarchal value that we really see on in the media. Despite the strides that we supposedly have taken already across the decades, pero nandiyan pa rin Kasi sinabi nga doon sa isang column ni Dr. Claudio, no? It sells, no? Sex sells. Ang masakit, naging bahagi ng pagtitinda ng mga produkto ng maraming korporasyon, mga kumpanya, ay mga kababaihan. Parang instrumento na lang ang mga babae para tumaas yung tubo ng maraming mga kumpanya. Siyempre, mas mahirap ngayon para sa maraming mga kumpanyang Pilipino, pero hindi yun excuse para gamitin ng mga babae, ang mga bata, para ibenta ang kanilang mga produkto. Nabanggit mo yung pockets of culture dito sa ating bansa. Gusto kong tanungin si Dr. Claudio. Let's talk about Mindanao. Alam po natin na
ang ating mga Muslim brothers and sisters ay merong mga striktong mga panuntunan pagdating po sa pagdadamit at kung paano umasta dapat ang kababaihan. How do we promote gender equality po pagdating sa ating mga Muslim brothers and sisters? Unang-una, yun sa pockets, no? Kaya rin ako nag-raise ng hand. Hindi pa pockets, may malaking gaps pa rin tayo. Halimbawa, marami pa rin too early pregnancies among young girls, no? Na hindi rin nila ginusto, nangyari na lang na ganon. So may kulang talaga pa tayo sa pagbibigay ng tamang impormasyon at tamang paghuwisyo sa mga babae kung anong gagawin nila sa mga katawan nila while they're young, no? Ang dami pang kalokohan tungkol sa pag-ibig at romansa na dapat pa nating pag-usapan bilang isang lipunan. Kasi definitely, an unwanted pregnancy is the problem of the girl. Hindi naman yung lalaking natitigil sa pag-aaral. Halimbawa, kapag maaga siyang nagbuntis, no? So, mahalaga yan, hindi lang pockets. Pero dun sa question ng Mindanao, ano yan pag tinanong mo yung mga women from Mindanao themselves at may mga advocates din doon, siguro dapat naman sila pakinggan. At yun pa yung tuloy nating issue tungkol sa pantay na ba yung babae. Kasi meron pang female genital mutilation in some of our cultures in Mindanao, in some of our tribes. I know because some of them have become my patients and the women themselves don't like it. Diba? Pero sasabihin pa rin ng kultura nila, tulad din ng kultura ko bilang isang Metro Manila, marami pa rin akong hindi gustong nangyayari. Katulad nga nung fashion show na yon, yung t-shirt na yon, hindi ko gusto. Diba? Ganon din sa Mindanao, sa Muslim Mindanao. Nilirespeto naman natin yung kultura nila. Kaya lang, respetuhin natin yung mga boses ng kababaihan sa loob ng kultura nila. At maraming akong nakakausap that they don't like the female genital mutilation. Yung age of marriage ay gusto nilang itaas. Kasi hindi pa pantay ang age of marriage ng Mindanao under Muslim Mindanao under Sharia law kaysa dun sa ating dito, no? So may mga ganyan. So sa Mindanao din, kaya nga I don't like to compare, sabi ko rin kanina. Tignan lang natin kasi ayoko maghusga sa kultura at bayan ng ibang tao. Pero ang mas mahalaga sa akin, pinakikinggan ba ang voices ng women kung ano man yung Within inyong those cultures. culture and tribe, no? And I would say in Muslim Mindanao, hindi rin pareho lang yan ng Luzon, Philippines. Okay. Kulang pa ang pagkinig at pag-implement sa mga rights and wishes ng women. Kung meron kang culture na base sa tribo o culture na base sa relihiyon, itong culture ng kabataan ngayon, Tricia, how do you navigate a world where masyadong liberal and you have access to pornography, you have access to all sorts of things? They do? I think so. While you're also concerned that they don't get pregnant too early, while you're also concerned that they restrain themselves and try to live productive lives. So how do you balance that while promoting their freedoms, promoting also restraint? Okay, so I think it's everything is an issue of critical thinking in our youth. Kasi, for example, like Ma'am mentioned earlier, nasa education siya talaga. So, how our textbooks are made or how our teachers are trained, that's a huge part of the development of these kinds of things. And for us, yung tool din ng social media is very powerful now, and the youth can access so many things. But if education pa lang in the very basic level can hone our students to actually think na I can access this information, but what should I do with it? So how should I act on this kind of information? So dapat nasa education na natin na to train our students to how to perceive or how to use these kinds of information. Very tricky. Pero Marami we can pa- go on and on with this Oo. topic, Cathy. Kasi kung sinabi mong gender equality, nandyan din yung LGBT, hindi lang babae at lalaki. At marami-raming issues din yan. Kaya sila ma'am sa UP tunuturo isang semester po dito sa atin, 1 oras at kalahati lamang. Kaya hingan na natin sila ng kanilang parting message. Unahin na natin si Tricia Rojas, ang Executive Vice President ng National Alliance of Youth Leaders. So on the whole issue of sexual orientation and gender identity,
we challenge the media and the government to look for the roots of the problems associated to this issue. Sabi nga kanina ni attorney that the law is only a tool, and what do we do with the law? Do we provide enough training to schools, to the human resources departments of the workplaces ng paralegal training to be actually aware of how can people file complaints, how can people make use of the law to actually make their voices heard. So we hope that also the youth will be more critical in the things that are perceived in the media. So thank you. Huling mensahe naman ni Attorney Dennis Pulma, President po ng MOVE. Kagaya ng sabi ko kanina, meron pong mga batas. Although, kulang pa rin yung batas, but at the same time, yung mga batas na existing ngayon, hindi pa masyadong ini-implement or strictly enforced. So, anong mensahe namin? Ako galing sa MOVE, sa mga hanin ng mga kalalakihan, pwedeng sabihin na ng mga lalaki na hindi naman ako perpetrator, so why would I care? Okay. While hindi naman siguro lahat ng mga kalalakihan ay perpetrator, pero we believe sa MOVE na lahat ng lalaki ay parte ng solusyon. Solusyon sa problema ng diskriminasyon, solusyon sa problema ng violence against women. Alright. Si Dr. Sylvia Claudio mula sa Universidad ng Pilipinas. Balikan ko lang yung issue na pinagsimulan, no? Yung mga masasamang portrayal. Ang habol ko pa really is kailangan, hopefully, halimbawa dun sa nagpalabas ng fashion show, consider lang yung effect sa kababaihan ng show na yon. Hindi lang dun sa na-portray siya bilang isang commodity, pero yung questions of body health, body acceptance, acceptance of the self, no? Because increasingly, we are finding sa psychological literature that young girls are very unhappy with their bodies. And that's not right. Because we should be accepting of the diversity of our bodies and what those bodies are. Everybody's trying to be a fashion model, and only 8 people in the world can do that. So there's something very, very wrong. And I would really appeal, no? And I have a specific appeal to that department store. Tell us who provided those T-shirts, because personally I would call for a boycott if I only knew who. But I'm also asking young people to be careful about ano yung napapanood nyo. Kung may laman na violence niyan, that's not cool. That's not at all cool. And help yourself and everyone else develop a more life-giving, positive culture and media. And creativity lang yan, kasi I find na violence against women, tsaka yung mga old themes na yan, wala kasing kulang ng creative powers. Diba? So, that's my appeal. Alright. Huling mensahe naman ni board member ng MTRCB, Mara Lanot. Naniniwala ako na ang MTRCB, ang Movies and Television, ay napakilaking impact sa ating mga manonood, sa lipunan natin. Kaya sana yung mga manonood palaging tingnan yung imahen ng kababaihan, ng kalalakihan, lahat ng tao dito sa napapanood nila sa television at sa pelikula, kasi hindi tayo dapat maging passive lang. Kaya nga yung MTRCB pumupunta, lumiligid din sa mga probinsya, inililinaw sa mga manonood, mga estudyante, mga teachers, lahat. Ano itong napapanood nyo? Ano sa tingin nyo na dapat na rating nito, ganyan? Para bang minumulat? Katulad din sa gender equality at sa pag-angat ng kababaihan, syempre lagi na lang gusto din natin umangat ang kaisipan ng kalalakihan para nga maiba din yung kanilang pagtrato sa kababaihan. Ano yan para bang yung gender equality kulang ang isang lifetime na ma-achieve talaga. Ay, nako. Pero ang ating wish naman siguro, sana kahit papaano sa ating lifetime nga, meron tayong makitang pagbabago. Alright. At huling mensahe po mula kay Ms. Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women, Asia Pacific. Maraming salamat po. Una, yung mensahe ko sa mga kabataan,
importante yung binanggit kanina, yung pagiging critical. Gusto ko lang palalimin yon. Hindi lamang sa ating napapanood, kundi sa ating nababasa na tingnan natin kung ito ba ay nagno-normalize nung karahasan sa mga kababaihan, napakalaganap ng babasahin kagaya ng Twilight, kagaya ng 50 Shades of Grey at iba pa. Natuwan-tuwa ang maraming mga kabataan na minsan hindi na nakikita dahil immediately titillating siya kung ito ba ay nagno-normalize nung karahasan sa kanila. Nakakatakot yung mensahe lalo na sa mga kabataang lalaki kung titingnan ba nila na okay lang, nag-e-enjoy ang babae kapag siya'y tinutulak-tulak, kapag siya'y sinasaktan, sinasampal-sampal, nakakabahala. Kasi araw-araw, nagdi-deal kami sa cases ng rape. At hindi ito biro, hindi ito babasahin, ito'y pang-araw-araw na katotohanan. At hindi natin gusto na dumami pa ang mga kabataang babae na nagiging biktima nito. Hindi rin natin gusto na dumami mga kalalakihan na tinitingnan na okay lang ito. Kasi gusto natin ang lalaki bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Ikalawa, mabilis lang po. Salamat at PTV4 ang nag-host nito. Kasi gusto kong sabihin na kung may mga korporasyon na salamat at hindi nyo advertiser, na nagtutulak ng ganitong mga imahe na mga babae ay gamit, kalakal o pag-aari ng lalaki, wag nating ipatronize. At uli mensahe ni Professor Ana Malindo. Sa akin, maraming salamat unang-una sa PTV4 at sa organizer nito at na nakapunta ako at nakapaghayag din ng aking mga kuro-kuro, no? Pero ang aking ang usapin ng gender equality, women's rights, human rights, at usapin ng rape at kung ano-ano pa, ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno o responsibilidad ng NGOs or advocates ng women's rights. Ito ay responsibilidad natin lahat. At sana tayong lahat ay magkaroon ng partisipasyon at saka maging active at mga vigilante na hindi tayo dapat pag nakakita lang is okay na. Binabrush off natin, no? Kasi tayo din naman bilang mamamayan ng ating bansa, kung anong nangyayari sa ating bansa kahit hindi ka directly involved, apektado ka. So this is an issue for all. So dapat lahat tayo ay maging mas active siguro sa advocacy at sa pagbibigay ng or paghahayag ng ating mga opinion or kuro-kuro sa issue kung hindi man natin kayang gumawa ng concrete actions. So maraming salamat po. Sa loob ng napakahabang panahon, masasabi nga namang napakarami ng dinaanang pagsubok ng mga kababaihan makawala lamang sa anino ng diskriminasyon. Naway dumating po ang panahon kung saan ang lahat, babae man o lalaki, ay sama-samang mamuhay sa isang lipunang mayroong pantay na pagtingin sa kani-kanilang mga karapatan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ang pag-abot sa layuning magkaroon ng isang pantay na pagtrato sa mga kalalakihan at kababaihan ay masasabi nating malulutas lamang sa pamamagitan ng dalawang simpleng bagay, komunikasyon at pagkakaintindihan. Atin pong tandaan na walang anumang suliranin ang hindi kayang solusyonan ng tamang pakikinig at wastong pangunawa. Ako po, si Kirby Cristobal. Sa dami po ng kababaihang naging bahagi ng ating kasaysayang, masasabing malaki ang papel na kanilang ginagampanan sa ating lipunang ginagalawan. Kaya naman, sana po ay magkaisa tayong lahat na bigyang pagpapahalaga at pagkilala ang mga kontribusyon ng kababaihan sa ating unti-unting pag-unlad. Ako po si Attorney Mark Castrodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Women's Rights, a PTV Special Forum.